Dakilang Diyos na buhay, kami po ay muling lumalapit at patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, sapagkat Ikaw ang dahilan kung bakit kami naririto. At minsan pa, sa aming pananalangin, Panginoong Diyos, ay inaangkin namin ang malayang pagkilos at paggalaw ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Lord, we truly believe, Father God, whatever things that we ask in prayer, everything will be done according to our faith. At alam po namin, O Diyos, na hindi nagbabago ang iyong mga pangako at hindi rin nagbabago ang iyong mga salita. That's why we are really asking, O Lord God, for that favor, O God, as your mercy and also your grace flows upon every one of us, Lord. Kaya mo, Panginoon, na patuloy na ikaw lamang ang malwalhati at patuloy na madakila sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Mabigyan ka rin ng kapurihan sa lahat po na makaloob na ibinigay sa iyo ng iyong mga anak sa gabing ito. Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, at pag mo silang pababayaan, at hayaan mo, Ama, na lagi nilang maranasan ng iyong katapatan. Ikaw ang manguna at patuloy, Panginoong Diyos, na magkaloob ng lahat ng kailang pangailangan sa bawat araw. Inaangkin namin ang katapatan mo at inaangkin namin ang pagkilos mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Please open your Bible to Joshua chapter 1. The whole chapter 1 ng Joshua. Hallelujah. Ganito po ang sabi niya po sa aklat po ng Josue o Joshua, nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatwid bagay sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng iyong paa, ay naibigay ko na sa iyo, gaya ng sinalita ko kay Moises, mula sa ilang at ang Libanong ito, hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Hiteo, at hanggang sa malaking dagat na dakong nilulubugan ng araw, ay magiging iyong hangganan. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Ay sa gawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang nagawin ng ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawahi ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumaiyo saan ka man pumaroon. Na magkagayoy, nag-utos si Josue sa mga pinunong bayan na sinasabi, kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento at mag-utos sa bayan na sabihin, maganda kayo ng baon, sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa hordang ito upang yumaong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang ariin. As sa mga Rabinita, as sa mga Gadita, as sa kalahating lipi ni Manases, ay nagsalita si Josue na sinasabi, alalahanin ninyo ang salita na iniutos sa inyo ni Moises, na lingkod ng Panginoon, na sinasabi, binibigyan kayo ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos, at ibibigay sa inyo ang lupain ito, ang inyong mga asawa at ang inyong mga bata, at ang inyong hayop ay tatahan sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises sa dako roon ng Jordan.
Ngunit kayo'y tatawid na may sandata sa harap ng inyong mga kapatid. Kayong lahat na makapangyarihang lalaking matapang at tutulong sa kanila hanggang sa mabigyan ng kapahingahan ng Panginoon ang inyong mga kapatid na gaya ninyo. At kanila namang maari ang lupaing ibinibigay sa kanila ng Panginoon ninyong Diyos. Kung magkagayoy, babalik kayo sa lupain na inyong ari at inyong aariin, yaong ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon sa dako roon ng Jordan, sa dakong sinisikatan ng araw. At sila'y sumagot kay Josue na sinasabi, lahat ng iyong iniutos sa amin ay aming gagawin, at saan man kami suguin ay paroroon kami. Kung paanong aming dininig si Moises sa lahat ng mga bagay, ay gayon ka namin diningdin. Sumayo lamang ang Panginoon mong Diyos na gaya kay Moises. Sino mang maghihimagsik laban sa iyong utos at hindi makikinig sa iyong mga salita, sa lahat ng iyong iniutos sa kanya, ay ipapapatay. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Amen. Praise the Lord. Accepting God's promise and charge. There's really a great transition between the books of Deuteronomy and Joshua. Between the Pentateuch, which is the books of Moses, from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, Moises is still alive. Namumuhay po siya. Nakasama po ng mga Israelita. From the very first, alam po natin na itinawag ng Panginoon si Moises para po i-lead ang mga Israelita to inherit the promised land of God. Nung una, tinawag ng Diyos si Moises, ang tugon din niya sa Panginoon ay, I cannot. Hindi ako pwede. At ang naging katuwiran po ni Moises kung bakit ayaw niyang tanggapin yung pagtawag ng Diyos sa kanya, because he's an eloquent preacher or speaker. Ibig sabihin, hindi siya marunong magsalita. But the Lord said, okay, tatawagin pa rin kita kahit na ganyan ang kahinaan mo. At gagamitin ko ang iyong kapatid na si Aaron, yung kuya mong si Aaron, na magiging tagapagsalita mo. Mangungusap ako sa iyo, at ibibigay mo ang pangungusap na yon kay Aaron, at si Aaron ang mangungusap sa bayang Israel. But, at that time, Moises still have that kind of fear. Alam natin kung bakit ayaw niyang tanggapin yung charge ng Panginoon o yung hamon ng Panginoon sa kanya. It is because the people of Israel was really stubborn people. Amen. Matigas ang ulo ng bayang ito. At alam kong nakita ito ni Moises, na-witness ito ni Moises mismo nang sila po'y naninirahan dun sa tinatawag na land of Egypt. Kaya kahit na po makapangyarihan yung Diyos na nag-utos sa kanya na dalhin ang kanyang bayan o ang kanyang mga tao doon sa lupang pangako, which is Canaan, nagdadalawang isip si Moises, will I lead these people or not? Tatanggapin ko ba o hindi? Pero sa bandang huli, Moses take the charge of God to him. Tinanggap pa rin ni Moises yung hamon ng Diyos sa kanya na i-lead yung kanyang bayan patungo doon sa tinatawag na Canaan. Of course, Moises is also a weak person. Meron din siyang tinatawag na kahinaan, katulad din po natin. Amen? Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay itong lingkod ng Panginoon ay matatag at matibay. Dumating din sa pagkakataon na meron siyang kahinaan at yung kahinaan na yun nagamit niya sa mga salita. He has an anger to the people of Israel. Pinagalitan niya yung bansang Israel. Amen po ba? Nadamay pa ang ating Diyos, nadamay pa ang ating Panginoon sa kanyang galit. Amen po ba? At alam natin yung nangyari yon nang hinampas mismo ni Moises yung bato.
Amen po ba? Which ang command ng Panginoon sa kanya, speak to the rock. Mangusap ka doon sa bato. And through that, sa pamamagitan po noon, amen po ba, kahit na nagganon masasabi po natin na maganda yung ginawa ni Moises because he patiently lead the people of Israel. Nandun pa rin yung tinatawag niya kanyang patience, nandun pa rin yung kanyang pagtsatsaga, naroon pa rin yung kanyang kasigasigan, nadalhin yung bayan ng Diyos doon sa Kanaan. Pero ang masakit po, nakapasok yung mga Israelita, si Moises, hindi. Amen? Because before they crossed the Jordan River, God took the life of Moses. Kinuhan mismo ng Diyos yung buhay ni Moises at hindi na po siya nakatawid ng Jordan. Sabi doon, natanaw niya ang Kanaan pero hindi niya po naranasang mamuhay sa Kanaan. Hallelujah! Pero bagamat ganun ang nangyari, naniniwala tayo that Moses was being, masabi natin na a faithful servant of God. Amen? Bakit? Kasi di po ba, nung bago mamatay ang ating Panginoong Jesus, Moses and Elijah appeared together with the Lord. Amen? Lumabas si Moises at saka si Elijah doon sa mismong transfiguration of the Lord. Doon sa Mount. Amen po ba? Of Transfiguration. At nakita doon, nakikipag-usap si Moises sa si Elias sa ating Panginoon. Which means, makita natin na bagamat nagkaroon ng kahinaan, amen po ba? Hindi lahat, amen po ba? Hindi tinitingnan ng Panginoon yung kahinaan ng bawat sa atin. Ang tinitingnan ng Panginoon kung nagpapatuloy po tayo o magpapatuloy po tayo. Mga kapatiran sa Philippine Holy Joy Church, I want to explain to you, ang prayer po natin dito sa church is not an obligation. Huwag po nating isipin ang pagpe-pray po natin everyday ay obligasyon natin. Hindi po siya obligasyon. Ang prayer meeting po natin, it is our devotion to the Lord. If you want to pray, you can go and pray. Hindi ka pipilitin. Amen po ba? Pero tandaan po natin, amen po ba, na kahit na hindi ito magiging obligasyon, bagamat alam ko po, kinumand ng Panginoon sa atin, we need to pray. Kailangan natin manalangin. Kasi alam niyo po, wala tayong ibang kalakasan kundi ang Panginoon. At magagawa lamang natin na mahiling yung kalakasan sa Panginoon kapag tayo po ay nananalangin. Hallelujah. Kung nagiging kabigatan sa atin na mag-pray araw-araw at hindi natin kaya, huwag mo nang puntahan. Kasi magkakasala ka lang. Amen po ba? Pero, kahit na gano'n ang pangyayari, huwag mo namang uusigin yung mga nagpe-pray araw-araw. Huwag mong silipin yung ginagawa nilang manalangin araw-araw at huwag mong sabihin, sayang na lang, nagpupunta pa sila, nananalangin araw-araw. Huwag mong sisilipin yon kasi magkakasala ka. Hallelujah. Kung hindi ka pumunta, hindi ka nagkakasala. Amen po ba? Tandaan niyo po yon. Kapag hindi kayo nag-prayer meeting, hindi kayo nagkakasala. Hallelujah. Oh, ganun pala. Kahit na hindi na talaga pupunta dito sa prayer meeting, okay lang. Oh, hindi po naman kayo nagkakasala. Sa tingin niyo po ba, na kung hindi kayo umati ng prayer meeting, hindi na kayo maliligtas? Hindi po. Kasi yung kaligtasan ng Panginoon, ibinigay na po sa atin ng Panginoon yan. Pero naniniwala ko, whenever we pray, hindi man po iba ang nakikinabang ikaw mismo ang nakikinabang. Hallelujah. Hindi po yung ibang taong nakikinabang. It is you. Hallelujah. Ikaw na nanalangin, amen po ba, sa ating Panginoon, ikaw yung nakaka-receive ng biyaya. Ikaw yung nakaka-receive ng habag ng Panginoon. Ikaw yung nakaka-receive ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. At tandaan po natin, ang pagpe-prayer po natin, hindi rin po nakakatatag ng pananampalataya. Kasi ang katatagan ng pananampalataya natin, wala sa panalangin, nasa salita ng Diyos. In the Word of God. Amen? Kaya nga po, makikita natin dito, still, kumbaga kasi, alam nyo, kaya ako nabanggit bigla sa inyo ito, kasi minsan nami-misinterpret na natin. Hallelujah. We know, alam ko po na wala pong katulad ng church natin. Yung everyday na panalangin, sa totoo lang ng umaga, ng madaling araw, at saka ng hapon,
Sa tingin ko, very seldom, kakaunti lang yung church na merong ganyan. Amen. Hindi lahat ng church merong ganyan. Hindi lahat po ng church magtsatsaga po na manalangin araw-araw, umaga, madaling araw, and then babalik na naman sa hapon para manalangin. Hindi po lahat. That's why I think, masasabi kong, it's really a such blessing for our church. Amen? Hindi tayo inoobliga. Tandaan po natin, hindi tayo obligado na pumunta rito araw-araw para manalangin. Pero kung kaya mo, why not? Amen? Kung magagawa mo namang manalangin araw-araw, why not? Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi naman iba ang makikinabang eh. Ikaw mismo. At saka yung mga hindi na nanalangin araw-araw dito, huwag kayong mag-alala. Kaya huwag niyong usigin yung mga nagpupunta rito araw-araw. Kasi laman din ng panalangin namin na nagpupunta dito araw-araw, yung mga hindi nagpe-prayer araw-araw. Amen? O, di ba? Nananalangin yung mga kapatiran natin. Meron tinatawag tayong personal prayer. Within 30 minutes, we are praying for our personal prayer. Amin po ba? We are personally praying for ourselves. We are personally praying for our family. Amin po ba? Yun yung tinatawag na personal prayer. Pero pagkatapos ng Bible reading, anong gagawin natin? Yung tinatawag na corporate prayer. O pag nag-corporate prayer tayo, hindi naman pwede natin, Panginoon, ipinapanalangin po namin ng aming iglesia, lahat po ng mga miyembro, pera lang po si Sister Elsa. Hindi pwede. Pag sinabi mo, lahat ng mga miyembro, ano na yon? Ang tawag dito, sagasaan na yon. Hindi mo man banggitin ang pangalan ng lahat ng mga miyembro, pag sinabi mo, lahat ng miyembro ng iglesia ng Filipinoli Joy, kasama na doon ang hindi nagpe-prayer. Amen? Kaya, bakit mo usigin yung mga nagpe-prayer araw-araw? Samantalang hindi mo alam, kaya ka tumatatag ka, hindi ka nagpupunta rito, ipinapanalangin ka nila. Pero malaki ang bahagi ng nananalangin. Amen po ba? Kasi, di ba, kapag nagpe-prayer po tayo, bakit ko po sinasabi? Kasi, di ba si Moises, sa totoo lang, kasangkapan lang siya ng Panginoon. Pero malaki yung bahagi niya doon sa gawain ng ating Panginoon. Because if Moises did not, kung hindi po si Moises, inilid niya ang people of Israel, hindi sila makakarating doon sa pangpang ng Jordan. Tandaan po natin, Moises, natanaw niya lang po. Hindi po siya nakatawid ng Jordan. Amen po ba? Pero, naniniwala tayo, from Egypt to the Jordan River is almost 40 years. Amen? 40 taon na inilid niya ang people of Israel. Sino ang people of Israel? Matigas ang ulo. Kaya alam niyo po ba na kapag binasa natin ng Biblia, paulit-ulit ang command ng Panginoon sa kanila. Do not separate from my word. Hallelujah. Mula sa Genesis, do not separate from my word. And then in Deuteronomy, sabi doon, do not separate in my word. Pagdating sa Psalms, do not separate in my word. Kasi kapag humiwalay sila doon sa tinatawag na salita ng Diyos, mawawala na po. Mawawala na sila doon sa tinatawag na kalooban ng ating Diyos. Kaya, naniniwala ako na once we pray to the Lord, kapag tayo po ay naging bahagi ng prayer meeting araw-araw, you have a big part sa victory ng church. Amen po ba? Hindi alam ng mga may karamdaman na kapatiran natin. Hindi naman natin maalaman, hindi man natin sila dinalaw sa kanilang mga karamdaman. But through our prayer, naabot natin sila. Pinapanalangin natin araw-araw, umaga, lahat ng may makaramdaman, bata, matanda, kapatiran, mga mahal sa buhay. Hindi alam niya ng mga kapatiran. Hallelujah. Of course, hindi man natin nababagit yung kanilang mga pangalan. Amen po ba? Pero kapag sabi ko nga sa inyo walang exemption yun. Hallelujah. Hindi ko mo may tagpo tayo doon sa kapatiran. Lord, pagalingin mo lahat ng kapatiran. Pera lang isang kapatiran namin. Talagang pinasakit ang loob ko. Huwag mo siyang pagalingin. Wala po. Kasi diba, pag sinabing ipinapanalangin natin ngayon, lahat ng kapatiran natin, lahat ng ating mga masabay may makaramdaman, lahat, laganas yun. Kasama natin silang naipapanalangin. Hallelujah. Because that is really the charge of God in our lives. Yun po yung tinatawag na hamon. Amen. Kaya pagkatapos po, amen po ba? Pagkatapos po nung hamon na tinanggap ni Moises, of course, sabi nga, hindi man natanggap ni Moises yung tinatawag na literal blessings of God.
Pero alam niyo po, sa binasa natin talata, 2 beses na sinabi dito, anong pangako ng Panginoon sa mga salita? That you will have rest. Magsabi nga po ng amen dito ang lahat na may kapahingahan. Aminin natin, di ba? Every one of us, wala tayong peace. Hallelujah. Pag sinabi pong peace, hindi tayo pwede maging sinungaling eh. Meron na ba sa inyong hindi nababalisa? Meron na ba sa inyong hindi na nangangamba? Lahat tayo, meron pa. Pero kapag sinabi pong peace, it means ano man ang darating sa ating mga buhay, lahat po tayo may kagalakan. Hallelujah. Kaya, si Joshua po, mga minamahal ko, na pinapag-aralan natin sa gabing ito, it is our life. Amen. Kanina nga, habang pinapag-aralan ko ito, Lord, I am consider myself as Joshua. Amen. Wala si Pastor Jong. Amen po ba? Kasi pwede rin naman ganun eh, na, wala na si Pastor Jong. Di, na tayo, joyful tayo. Hallelujah. Magsaya-saya tayo kasi wala naman yung leader natin eh. But hindi pwede eh. Kasi hindi ka naglilingkod sa tao. Naglilingkod ka sa Diyos. Amen po ba? Kaya naniniwala ko na yung utos, pinapasa-pasa lang yan ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya lang, ang tanong dito, will you accept the charge of God? Tatanggapin mo ba yung hamon ng Panginoon sa iyong buhay? When Joshua came out from the land of Egypt, pag-aralan natin mabuti ang buhay ni Joshua. Si Joshua po, nung lumabas mo siya sa Egypt, he's already 40 years old. 40 taon na po siya nang lumabas po siya sa Egypt. Kaya alam niya po yung naging buhay po ng lahat po ng mga Israelita nang sila po ay nandoon sa Ehipto. Pero si Josue po ay hindi ipinanganak na leader. Si Josue po, mga minamahal ko, kasi di ba, bakit po pinangalan ng bilang ang bilang? Pinangalan ng bilang ang bilang kasi po, yun po yung bilang na pwede nang humawak ng sandata. Amen. Hindi po binibilang ang isang lalaki o isang bata na hindi pa kayang humawak ng sandata. Amen? So ganun po yung numbers. Hallelujah. Kaya po, nung nagkaroon ng bilangan, amen po ba, binilang ng Panginoon, ang ipinabilang ng Panginoon sa kanila ay yung kayang makipagbaka at kayang makipaglaban. Sa tingin niyo po ba, kapag ka magkakaroon ng bilangan sa church natin, mabibilang na po ba kayo? May bibilang na po. Kasi that is really the charge. Kaya si Josue po, nung nailabas po siya sa Ehipto, isa po siya doon. Sa mga handa ng pwedeng makipaglaban, doon sa magiging kaaway ng mga Israelita. Amen po ba? But he doesn't have that kind of mind of being a leader. Kaya masasabi natin, he was innocent of anything, of everything. Inosente po siya. Wala siyang alam, wala siyang kakayanan. Hallelujah. Kaya kung titingnan po natin, wag po nating isiping mabuti na, si Josue, kaya tinawag ng Panginoon kasi magaling siya. O, tinawag si Josue kasi malakas siya. Tinawag si Josue kasi hindi po. Hallelujah. At si Josue po ay kabilang po sa lipi ni Ephraim. Alam niyo po ba si Ephraim? Si Ephraim po, isa sa pinaka-weak, pinakamahina sa lipi ng Israel. Amen po ba? Bakit? Kasi kakaunti lang sila. There are very few. Amen? Nandiyan po ba kayo? Hallelujah. Kaya, kung titingnan po natin, di po ba, kung hahanap tayo ng isang leader, ano hinanap niyo sa isang leader? Malakas. Matalino. Amen? May kaalaman. Pero tandaan ninyo, sa Diyos, hindi binabasihan kapag tatawagin ka niya, yung kaalaman mo, yung kakayanan mo. Amin po ba? Ang tinitingnan ng Panginoong Diyos, kung willing ka na sumunod sa utos ng Panginoon. Are you going to accept the charge of the Lord? Amin po ba? Kaya ganun po yung binabanggit ko po sa inyo mga bagay nito kasi makikita mo yung sarili mo, kaya hindi ako pwedeng ganito kasi wala akong kakayanan. Hindi pwede.
Kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun may kaya ka. Amen po ba? Ang tinatawag ng Panginoon ay yung merong willing full heart, merong puso na handang tanggapin, i-accept yung utos, yung hamon na ibibigay sa kanya ng Diyos. Hindi niya ipagmamalaki yung kanyang kalakasan, hindi niya rin ipagmamalaki yung kanyang kaalaman. Amen? Di po ba, nung tinawag si David bilang isang hari ng Israel, ano po ba katangian ni David? Wala po. Pastol lang po siya. Amen po ba? Kaya nga nung ipinahawak sa kanya yung sandata po, amen po ba? Sandata ng isang army, kaya ba niya? Hindi nga niya mailakad eh. Kasi sabi niya sa mahal na hari kay Saul, Haring Saul, kung iyan ang ipapagamit mo sa akin, matatalo lang ako ni Goliath. Kasi hindi ako makakalakad. Amen? Ano yun po yung ginawa anong ginawa ni David? Sabi niya, hayaan mo na ako, yung diskarte ko na lang. Amen po ba? And I will fight that man in the name of the Lord. O nung hinarap niya po, di po ba? Nung hinarap niya si Goliath, anong sabi sa kanya ni Goliath? Anong akala mo sa akin? Amen? At iyan ang iniharap niya sa akin bilang makikipaglaban sa akin. Anong sabi ni David? Sabi niya, I will fight you in the name of my Lord. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi pinagmamalaki na David yung kakayanan niya, yung kalakasan niya. Amen po ba? Tandaan po natin, ang tanging ipinagmamalaki na David noon nakipaglaban siya kay Goliath, ay yung kalakasan at kapangyarihan ng Diyos na ipagkakaloob sa kanya. Kasi kapag itinayo tayo ng Panginoon, kapag tinawag tayo ng Panginoon, hindi tayo ang gagawa, ang Diyos ang gagawa. Kaya nga po, nahihirapan na mga mananampalatayang manalangin because you are praying according to your will. Hallelujah! Kaya kayo nahihirapan manalangin. Kaya kayo hindi tumatagal sa pananalangin kasi nananalangin ka, ano pa ba yung dapat kong ipanalangin? No, you ask the Lord. Amen. Hilingin mo sa Panginoon, Lord, ano yung dapat kong ipanalangin? At once na nagtiwala ka sa Panginoon, hindi mo alam yung labi mo, lalabas na lang yung mga panalangin. Amen? Hallelujah? Di ba? Sometimes, di ba, tandaan, mga worker, hanggang ngayon, kabado pa rin kayo pagka natoka kayo sa prayer. Kasi pag tumayo kayo dito, tumatayo kayo ayon sa inyong sarili. No. Kailangan pagtayo mo dito, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Kasi kahit na magkaroon kayo ng sulat na panalangin, halimbawa, sulat mo na ipapanalangin mo. Amaan namin Diyos, salamat po. Sulat mo lahat. Pati detalye, pati po, kung ilan ang amin, ilan ang hallelujah, sulat mo na rin. Pero alam niyo, pagtayo niyo na po dito, mabubulol ka habang binabasa mo. Amen. Kaya magtataka ka na lang, bakit ang tagal-tagal na nagpe-prayer? Hindi siya matapos sa kasi hindi niya mabasa. Ano ba itong naisulat ko na ito na... Amen. Because, di ba, nagtiwala ka kasi sa iyong sarili. Hallelujah! Kaya si Joshua, when God called him, he was really innocent. Actually, at that time, nung tinawag siya ng Panginoon, verse 1, sabi niya, nangyari nga pagkamatay ni Moises, na lingkod ng Panginoon, sabi niya doon ay nagsalita kay Josue, ang anak ni Nun, ang tagapangasiwa ni Moises na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bahayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Because at that time, alam niyo po, si Josue is already 80, magi-85, nung tatawid na po sila sa Jordan. Hallelujah. Kaya, kung titingnan po natin, biglaan Amen? At that time, nung mamatay si Moises, hindi niya alam na siya yung itatalaga. Hallelujah. Hindi niya alam na siya yung itatalaga. Hindi niya alam na siya yung tatawagin ng Panginoon para i-lead yung bayang Israel. Amen po ba? To cross the Jordan River. Hindi na siya nga nakasagot na wala akong alam Ba't ang sabi lang ng Panginoon sa kanya, I will be with you. At iyan po yung kailangang mangyari ngayon sa lahat ng mga mananampalataya. Amen po ba? The Lord is taking charge to every one of us.
Pero hindi po sinusukat ng Panginoon ng kakayanan o kalakasan ng bawat isa sa atin. Even though we do not have anything, we are innocent of everything in our lives. It is not our will. Amen po ba? Pag dumating sa atin yung tinatawag na God's calling, hindi mahalaga yung kalooban natin. Sa totoo lang, mas gusto nga ng Panginoon ng innocent mind. Alam niyo po ba yung tinatawag na innocent mind? Yung walang alam. Bakit? Sabi niya po sa Pablo, tinatawag ng Panginoon ang walang alam sa mundong ito para ipahiya ang mga marunong. Di ba? Because if we will, subukan niyo mabuti, kung ang itatayo ng Panginoon na isang marunong, kung ang tatawagin ng Panginoong Diyos ay maalam, magaling, wala siyang ipagmamalaki kundi ang kanyang sarili. Amen? So, totoo lang. Amen? Kasi, nung tinawag din ako ng Panginoon, paano kaya mangaral? Ganyan din po yung problema ko dati. Paano kayang manalangin? Pag naririnig ko yung panalangin ng pastor namin, ang haba-haba, Lord, paano siya nagdudugtong-dugtong ng mga panalangin? I cannot. Paano siya nangangaral ng salita ng Diyos? Paano niya kinakabisado lahat ng mga bersikulo? Paano kaya ang ginagawa niyang pagbabasa ng Biblia? Pero nasumpungan ko ang sikreto, hindi dahil siya'y marunong, kundi dahil ang Diyos ay makapangyarihan. What God wants is an innocent mind. Mas maganda nga po yung walang laman kaysa pag tinawag mo ang isang tao na may laman. Amen. Kasi kapag may laman, amen po ba, mahirap siyang, amen. Kaya nga sa church din po natin, mahirap maging manggagawa ang hindi bunga ng Philippine Holy Joy. Pagdating ng araw, lalaban siya. Kasi hindi natin siya bunga eh. Bakit? Meron na siyang pinagmulan. May naitanim na sa kanya. Alam niyo, sasabihin ng taong yon, ay, hindi ganyan sa church namin. Ay, hindi ganyan ang itinuro sa amin. Hallelujah. Kasi bakit? Ipaglalaban niya yung naitanim sa kanya. Pero tandaan po natin, kapag tinawag tayo ng Panginoon, hindi mahalaga kung anong naitanim sa atin. Ang mahalaga yung itatanim sa iyo ng Diyos. What the Lord wants from you. Kung anong gusto, anong nais ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Kaya, kung titingnan po natin from the life of Joshua, when he became a spice, nasubukan siya kasi ng Panginoon nung ibinilang siya bilang spice eh. Amen. Espiya, bilang tiktik. Nakita ng Panginoon kung anong puso na meron si Josue. Nung pumasok si Josue sa land of Canaan, meron din siyang pangamba. Meron din siyang takot. Kaya nga hindi lantaran sila eh. Yung 12 spies na pinadala ng Panginoon sa Canaan, hindi po sila lantaran. Nagtago po sila. Hallelujah. At nakita nila kung gaano kalalaki yung mga tao sa land ng Canaan. At kung ano yung nakita ng 10 tiktik, nakita din ng 2 tiktik na si Caleb at saka si Joshua. Pero when they came back, nung dumating na po sila at umuwi, at magre-report sila kay Moises, ang sabi ng iba, hindi tayo pwedeng pumasok dyan kasi matataas ang mga bakod, matatangkad ang mga tao dyan, at titirisin lang tayo parang mga puto. Matatalo tayo. Pero nung sabi po ng 2, huwag tayong matakot sapagkat ang lupaing iyon ay ibinigay na sa atin ng Diyos. Hindi naman po nila sinabi, kaya natin. Ang sabi po nila, ang lupaing iyon ay ibinigay nila sa atin. Kaya, di po ba, muli, inulit ng Panginoon kay Joshua, lahat ng matutungtungan ng iyong paa ay ibinigay ko na sa iyo. Church, si Josue lang ba ang ipinangakuan ng ganyan sa tingin nyo? Yung salita ng Diyos sa gabing ito, yun ba ipinangako lang ng personal kay Josue? No. It was also promised to all the people who believe in God. Naniniwala ako na kapag tayo po ay tinawag ng Panginoon at nagtiwala tayo sa Kanya, lahat ng tutungtungan ng ating paa, pwede nating angkinin atin na. Amen? Bakit? Kasi yung Diyos ang nangako sa atin.
Hallelujah. Kaya nga, kung nananalangin po tayo, amin po ba, kailangan natin pananampalataya. Kasi kung pupunta ka rin dito sa panalangin, wala ka namang pananampalataya, wala din. Useless. Kahit na araw-araw ka manalangin, kapag hindi ka naman nananalig doon sa maangkin mo yung ipinapanalangin mo sa Panginoon, wala rin. Pero alam niyo po ba na kahit isa lang yan, araw-araw itinataas mo sa Panginoon at inaangkin mo, mangyayari yan, gagawin yan ng Diyos sa iyo. Kasi nagtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah. Nagtiwala ka sa Diyos. Pinagkakatiwalaan natin yung Panginoon sa buhay ng bansa. That's why, after the death of Moses, God commanded and charged, amin po ba, Joshua and the people of Israel to enter to the promised land. Tayo po, wala po tayong lupang pangako na ipinangako ang Diyos sa atin, pero ang promised land na ipinangako sa atin ng Diyos ay yung kanyang kaharian. Yung matatamo natin ng buhay na walang hanggan. Every one of us. Amin po ba? Everything. Alam niyo po ba, ang rason kung bakit tayo narito, hindi lang pagpalain tayo physically. Kasi lahat ng physical na pagpapala, actually, ibinigay na yan sa atin ng Diyos. Hallelujah. Nothing is really impossible with our God. Kung lang ka sa pinansyal, ibinigay na yan ng Panginoon. Kaya nyo, hindi mo lang matanggap ngayon, hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kung sasabihin po natin na kailangan ko ang bahay, actually, hindi mo kailangan ng bahay. Kasi pagdating ng araw, iiwanan mo rin yun. But if God will bless you a good house in this world, pasalamatan mo ang Diyos. Pero kung wala kang bahay sa mundong ito, huwag ka malungkot. Amen po ba? Kasi lahat naman, kahit may bahay, mawawala din sa kanila yan. Hallelujah. Kung bibigyan tayo ng bahay ng Panginoon, it's really good. Amen po ba? Pero kung di rin tayo bibigyan ng Panginoon ng bahay, ang Diyos na may kapasyahan ng mga bagay na yan. Joshua, take that command from God. Kasi alam niya po na wala na si Moises. Wala na maglilid sa mga taong ito. Amen po ba? Sana ganun din po yung buhay ng basa sa atin. Amen? Hindi po kailangan, amen po ba, na utusan tayo. Ang kailangan po ngayon, mga minamahal ko sa buhay ng basa sa atin, as we as the part of the body of Christ, as we are part of the church, we need to work. Kailangan natin gawin yung ipinapagawa sa atin na kasi lahat tayo hinahamon ng Panginoon. Yung hamon ng Diyos ibinibigay sa atin. Hallelujah. Halimbawa, Bible study. Ang alam yung tatayo, yung isang kapatid, tapos hindi siya umaten. Ano magagawin natin? Uuwi na lang tayo? Hindi. Ikaw ang nandoon, ikaw ang tatayo. Amen? Kasi di ba nauso sa atin yung toka-toka? Oh, ikaw sa Wednesday, ikaw sa Thursday, ikaw, di ba? Ganyan tayo. Alam niyo kung bakit? Bakit tayo nagtotoka-toka? Para makapaghanda. Tama? Amen? Pero tignan nyo, handa kayo ng handa. Pag kayo nang tatayo, para kayo hindi handa. Tama ba? Kasi di ba, pag nagtiwala ka talaga sa sarili mo, wala kang magagawa. Kaya alam niyo po ba, nung binabasa natin yung talata na ito, especially yung sinabi niya po doon sa, nung sinabi niya doon na, sa verse 7, amen po ba, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo na mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. So, ibig sabihin po noon, mga minamahal ko, only the true servant of the Lord is willing to do whatever the things that the Lord wants from him. Kaya alam niyo po ba yung pag tinatawag na kaliwa at kanan, it is our will. It is our righteousness. It is our wants. Amin po ba? Lumiliko tayo. Imbis na tutuwid tayo doon sa hinahangad at hinanasa ng Panginoon sa buhay ng basa atin, ang hinahangad natin, yung sarili nating kapasyahan. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua, go over the Jordan. Amen? Go over the Jordan. Alam niyo po ba, ang Jordan River, hindi naman po ito kalaliman. Hallelujah. Pero alam niyo po ba, kailangan nilang tumawid sa Jordan. Amen? Kailangan nilang tawirin yung Jordan. Sa buhay din ng bawat sa atin, meron tayong lahat tinatawiran. Takot, pangamba, amen po ba? Hallelujah.
Alam niyo po ba na walang baby na nalulunod? Opo, pag initsa po niyo yung baby sa tubig, ang mga Amerikano, kaya lahat sila halos marunong silang lumangoy. Kasi bata pa lang sila, iniitsa na sila sa swimming pool. Amen? Dito, ang lalaki ng tao, hindi pa marunong lumangoy. Tama? Tama ba? Mali? Dito sa atin sa Pilipinas. Kasi lahat tayo, baka malunod. Sila hindi. Kasi alam niyo po, ang mga bata, meron silang tinatawag na, ang tawag dito, na kapag initsa mo sila, lulutang sila ng kusa, yung kanilang katawan, kasi nagpapasag sila. Hallelujah. Amen? Kaya, di ba nangangamba tayo sa mga, baka malunod tayo, baka mamatay tayo. Amen po ba? Ayan po yung mga pangamba ng mga marami mananampalataya. That's why they cannot go over to the Jordan. May isa pang tawiran. Pero church, sasabihin ko po sa inyo, kahit nasa harapan natin may tatawirin tayo, huwag tayong matakot. Di ba sabi ng Panginoon, I will go with you. Amen? Kasama mo ako. Sino ditong naniniwalang kasama niya ang Diyos? Pero sinungaling tayo, di ba? Kasama natin ang Diyos, pero punong-puno tayo ng pangamba, punong-puno tayo ng takot. Amen? Yung sa buhay po natin, hindi natin maamin na, nawawalan na tayo ng pananampalataya, nawawalan tayo ng pag-asa. Nagiging sinungaling tayo. At hinihingi tayo, dapat natin hingi ng kapatawaran sa Panginoon yan. Hallelujah. Yung minsan kapag may problema tayo, mamamatay na tayo, problema pa lang yan. Hallelujah. Yung napakaliit, amin po ba, tandaan po natin, nothing is impossible with God. Sa atin. Amin po ba, di ba? Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. That's why, He told to Joshua, go over to the Jordan. Amen po ba? Kasi alam naman natin, di ba, na in the Red Sea, ano pong nangyari sa Red Sea? Yung tumawid sila sa Red Sea, it was water baptism. Amen? Alam natin na yung Red Sea, baptism po yun. At maraming mga mananampalataya na bautismuhan na. Hallelujah. Kapag nasa church na tayo, imposible ng isang mananampalataya, hindi pa nabautismuhan. Lahat tayo nabautismuhan na. Kaya nga lang, kahit na nabautismuhan na, hindi pa rin namumuhay para kay Kristo. Kaya ito yung sinasabi po natin na, nabautismo na sila sa Red Sea. Ngayon, tatawid na naman sila sa Jordan River. What do you mean by that? Jordan River is the death of our old self. Kamatayan ng ating lumang pagkatao. Kasi alam ng Panginoon na kapag sila'y nakatawid na sa Jordan River, it is already Kanaan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, itaboy niyo lahat ng naninirahan sa Kanaan. Tandaan po natin, may 7 tribes na naninirahan sa Kanaan. Gergesites, Jebusites, di ba? Nandun po sila. Nandun lahat sila naninirahan. Bakit sila itinataboy? Kasi sabi niya, kapag nagtira kayo dyan, magiging tinik sila sa inyong buhay. Ang tanong, itinaboy ba nila? Hindi lahat ng tumawid sa Jordan River namatay ang lumang pagkatao. At yan din ang problema nga natin sa church. Hindi lahat ng nasa loob ng church namatay ang lumang pagkatao. Hallelujah. That's why there's still problem in the church. There is still problem with the relationship of the brothers and sisters. Why? Kasi hindi pa rin namatay ang old self. Kaya pa rin meron tayong judgment. Nagja-judge pa rin tayo sa ating mga kapwa mananampalataya because our old self not yet died. Amen? Sa totoo lang. Kaya nagsisilipan pa rin tayo hanggang sa kasalukuyan kasi hindi pa rin namamatay yung lumang pagkatao natin. Nasa church na tayo pero meron pa tayong lumang pagkatao. Hallelujah. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, sabi doon sa Deuteronomy chapter 34 verse 9, si Josue na anak ni Nun ay napuspos ng diwa ng karunungan sapagkat ipinatong ni Moises ang kanyang kamay sa kanya at ininig siya ng mga anak ni Israel at ginawa nila ang gaya ng inuutos ng Panginoon
kay Moises. The mantle, alam niyo po, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, it is impartation. Whenever we are studying the Word of God, it is already impartation. Kaya pala sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, dapat tagapagturo na kayo ngayon. Why? The reason why, kaya marami mananampalataya, matagal na sila sa church, but until now, they do not understand the Bible. Amen? Marami po. Maraming mga mananampalataya, matagal na sila sa church, pero hindi pa rin nila naintindihan ang salita ng Diyos. Why? Kasi nasasayang yung impartation. Once you hear the Word of God, kapag nakikinig tayo ng mga mensahe, ng salita ng Diyos, ng mga sermon, every Lord's Day, every Bible study, it is already impartation. Pag sinabing impartation, kaya nga, alam niyo po, kaya humanga po ako sa Sungrak Church Amen po ba? Because, pag pumunta po kayo sa Sungrak Church, kung ano yung salita ni Reverend Kidong Kim, yun din ang salita ng kanyang mga assistant, yun din ang salita ng kanyang mga pastor, yun din ang salita ng mga worker, yun din ang salita ng mga miyembro. It really flows from the head to down to the members of the church. Yun ang kailangan natin. Amen? Kung ano man yung natututunan natin sa salita ng Diyos, kaya nga, di ba, salamat sa Panginoon na ipopost yung mga worship service natin. If you do not understand the Word of God once, na pinakinggan mo yung salita ng Diyos, hindi mo pa naintindihan, ulit-ulitin mo. Kasi nakapost naman yan sa Facebook. Nakapost din sa YouTube. Ulitin mo para matutunan mong mabuti. Kung hindi mo naintindihan yung salita ng Diyos, ganun pala yun. Hanggat hindi ka nagsasalita na ganun pala yun. Panginoon, salamat, naintindihan ko na. Si Josue ganun. Nung inimpart sa kanya ni Moises yung karunungan, hindi niya na ito iniwalay sa kanyang buhay. Church, it is not only the charge of God was being given to us, pero tandaan po natin, ipinangako din ng Panginoon sa atin yung tinatawag na assurance of victory. Di ba sabi niya po sa Pablo, you are more than conquerors. Hallelujah. Alam niyo po na kahit na dumating sa pagkakataon na wala nang tatayo, pwedeng tumayo kahit sino sa atin dito. Amen. Now, sa totoo lang, Jenny is going to abroad. Amen. And Shobi is, hindi natin alam, pagdating ng kanyang fiancé ay nag-aasawa na siya. Amen. Pero salamat dahil may Charina na susunod na sa mga bakas ng mga song leader. Hallelujah. Pero dapat hindi lang isa. Dapat marami. Hallelujah. Kasi kaya nga sinasabihin ko rin lagi si God kailangan magturo kayo ng maraming magigitara, maraming magki-keyboard. Kasi pag naging busy kayo, merong hahalili sa inyo. Hallelujah. Kasi maghahagilap tayo pagdating ng araw. Maghahagilap tayo. Sino magigitara? Kasi wala si God. Kasi meron siyang sa eskwelahan. Kaya kailangan meron tayo, antabi dito, kailangan, kung na-impart na sa iyo yung ganong klase ng gift, i-impart mo din sa iba. Make your own Joshua. Hallelujah. Naniniwala ko, masasabi kong matagumpay na leader si Moises. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng isang leader uli. Hallelujah. Amen? Naintindihan po ba natin? Kailangan magkaroon ng Joshua, ng Joshua, ng Joshua, ng Joshua. Hindi natin pwedeng suluhin. Kailangan nating ipasa, amen po ba, doon sa mga taong gusto. Hindi kailangan marunong, hindi kailangan bihasa. Kailangan magkaroon tayo ng isang manggagawang katulad ni Josue, willing. Amen po ba? At magiging take courage siya, magiging matapang siya. Kaya pala sabi ng Panginoon, magpakatapang ka, magpakalakas ka.
Dahil yun ang promise ng Panginoon, I will not forsake you. I will not leave you. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Kayo na mga gagawa ngayon na may takot dito, pangamba na magba-Bible study or magpe-prayer, huwag kayong matakot. Pinangako na sa iyo ng Panginoon. Itatayo ka niya, siya ang bahala sa iyo. Hallelujah. Ang gagawin mo lang, ibubukas mo yung bibig mo. Amen? Tandaan niyo po yun. Ibubukas mo lang yung bibig mo. Panginoon, kayo na pong bahala sa akin. At ang Diyos lang magbibigay sa iyo ng lahat ng mga salita na bibigkasin mo. I am not. Ako, pag tinitingnan niyo po yung mga nangangaral, hindi sila marunong. Walang marunong po sa amin. Ang Diyos ang tangi lang marunong. The promise of the Lord, di ba? Hebrews chapter 13 verse 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan na hindi kita pagkukulangin, o sa anumang paraan na hindi kita pababayaan. Alam niyo po ba yung sinabing sa anumang paraan? Sky's the limit. Tama ba? Hallelujah. Pag sinabi ng Panginoon, sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Sa anumang paraan, hindi kita mapagkukulangin. Name it, and the Lord will do it. Amen? Sabihin nga natin, kaya ko. Amen. Kaya natin. Hallelujah. Kaya kapag sinabi sa iyo, ikaw na. Okay lang, amen. Ako dyan bahala. Hallelujah. Si Lord ang bahala sa akin. Pag tumayo ako, ang Diyos na ang gagawa sa akin. Hallelujah. God commanded Joshua to be a worker. Pero ang kailangan lang natin, be strong and be courageous. Hallelujah. Kailangan din ng tapang. Amen. Kailangan din ng lakas ng loob. Amen. Para maipagpatuloy natin yung ipinapagawa at ipagagawa ng Panginoon sa atin. Sabi po ng isang bihasa sa Bible, sabi niya, courage is not an absence of fear, but the presence of faith. Hindi po daw kinakailangan ng tapang dahil ikaw ay may takot. Amen. Ikaw ay nagiging matapang dahil ikaw ay may pananampalataya. Hallelujah. Alam niyo po ba yung ibig sabihin no, na yung kinakailangan mo lang yung tapang kasi may takot ka, hindi pwede. Kapag may pananampalataya ka, wala kang takot. Hallelujah. Intindihan po ba natin? Kaya walang ihindi sa gawain. Walang ihindi kapag sinabing gagamitin ka ng Panginoon. Bakit? Kasi kung may pananampalataya ka, ang Diyos nang gagawa sa iyo. Kaya yan ang sinabi ni Pablo kay Timothy. Timothy, fight the good fight of your faith. Ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Hallelujah. Lahat nga po na may pananampalataya, magsabi ng amen. Kung may tunay tayong pananampalataya, ipaglaban natin ang pananampalataya natin. Hallelujah. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. May pananampalataya ako, hindi ako matatakot. Diba? Ano nangyari sa mga alagad? Nung kasama nila ang ating Panginoong Jesus sa dagat, nagkaroon ng unos. Natakot sila, di ba? Kahit na anong gawin po nila, kahit kasama na nila ang Panginoon, hindi, alam niyo po ba na ang tagal nung bumabagyo sa kalagitnaan ng dagat, wala man lang isa sa mga alagad yung mayroong tapang. Ano bang sabi ng mga alagad? Panginoon, gumising ka! Bumangon ka dyan! Lulubog na tayo! Amen? Wala pong nagsalita sa mga alagad na, okay, matakot. Kasama natin ang Panginoon. Wala po. Lahat sila may pangamba. Kaya nung bumangon ng Panginoong Jesus, anong unang sinabi kagad ng Panginoon? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Amen? If that is the case, kung ganyan ang nararamdaman natin, mga kapatiran, sa oras na ito, do not lose hope. Kasi lahat naman tayo, dumaraan talaga sa pagkakataon na ganyan. Yung maliit yung pananampalataya natin. Meron tayong pangamba, meron tayong mga takot sa ating mga buhay. But as you accept the charge, accept also the promise of the Lord. Anong pangako ng Panginoon? Hindi kita iiwan. Hallelujah! Hindi kita iiwan. Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sa Joshua chapter 1 verse 7, ito yung charge ng Panginoon sa kanya. Do everything. Do all according to the law. Tignan po natin, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod.
huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Sabi doon, pag sinabing mabuting kawakasan, everything you will do will be successful, will be victorious. Pero ang charge sa iyo ng Panginoon, do everything, do all according to the law. Kung anong inuutos sa atin ng Panginoon, gawin natin yun. Hallelujah! Gawin natin. Nalulungkot po ako kasi akala ko tutuloy na si Brother Gerald sa Bible School. Pero ganun pa man, okay lang naman kung talagang hindi naman sapilitan yon. If he wants to study criminology, it's okay. Walang problema doon. Kaya lang masyado na kaming umasa. Umasa na ako na mag-aaral siya ng Bible School. Kaya nung tinanong ko siya last Saturday, mag-enroll ka ba? Nakapag-enroll na daw siya sa criminology. It's okay. Walang problema. Amen. Pero, kasi alam niyo po, kaya hindi nagpapastor ang isang tao, nangangamba sila. Kasi yun din yung naramdaman ko noon eh. Nung gusto ko maging pastor, kaya ayaw ko maging pastor kasi nangangamba ako. Pero tandaan po natin, walang nag-uumpisa sa kasaganaan. Lahat pagdaraanan mo talaga. Mula sa umpisa. Kaya nga, marami na nagsabi sa akin dito sa church na, pastor, gusto ko maging pastor. Hallelujah. Pero nung sinasabi ko na sa kanila yung charge, yung magiging hamon sa kanila kapag nagpastor sila, wala na. No? Ilan na yung mga taong nagsabi sa akin dito sa church na magpapastor sila. Ngayon, wala na. Hindi na sila magpapastor. Nawala na sila yung isipan nila na magpapastor sila. Hallelujah. Pero tandaan po natin, the most blessings that you will receive is when you become the servant of God. Amen. Totoo, pag ikaw ay naging successful engineer, it's okay. Kikita ka ng maraming pera, pero hindi mo kayang bayaran ng kaligtasan, pwede ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Higit pa rin ang pagpapala ng mga taong sumusunod doon sa nais ng Panginoon sa kanilang buhay. Hallelujah. Amen. Kaya, isipin natin mabuti. Minsan ganun ang nangyayari. Ayaw natin, nilalabanan natin yung tawag ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Yung mga manggagawa ngayon, mga worker natin sa church, kung gusto nyo talaga magpagamit sa Panginoon, magpagamit kayo sa Panginoon. Huwag na kayo magsalita. Huwag nyo na sabihin, ganito ang gagawin ko. Hindi, gawin mo na. Kasi mahirap pag nagsasalita ka, hindi mo yan natutupad. Mas maganda yung gawin mo na bago mo sabihin. Hallelujah. Kaya huwag kayong matakot. Pastor, paano yan? May asawa na ako. Walang problema. Kung kakayanin mo at alam mong kaya ng Diyos gawin sa iyong buhay, di ba? Alam niyo po, humahanga po kay Pastora Mirna. Kilala niyo si Pastora Mirna, di ba? Pastora Mirna Pre. Pastora Mirna Pre, of course, ano po siya? Isang byuda. Nung tinawag siya ng Panginoon, nung nagbereya po siya, worker lang po siya noon. Wala po siyang alam. Because of the bereya, natuto po siya, lahat ng pinapag-aralan niya sa bereya noon, bina-Bible study niya, at hindi niya alam, kaba-Bible study niya, magiging church na yung bina-Bible study na. And now, it's a big church already. Church na po yung hawak niya. Iglesia na po talaga yung hawak niya. Ilang taon na si Pastor Mirna? Senior citizen na po. Hallelujah! Senior citizen na siya. Pero nung sinabi niya magpapastora siya, nagpastora siya. Wala po siya tinatanggap na love gift ngayon eh. Sa totoo lang, na pinatayo niya po yung church pera niya. Pero hindi siya nanghihinayang. Pero ngayon, kilala po siya bilang isang pastora ng Pangasinan. Hallelujah! Kung kaya niya, kaya niyo. Kaya natin. Hallelujah! Amen? Kaya nga, do not go beyond to the God's Word. Alam niyo po, yan ang naging kasalanan ni Eva at Adan eh. They go beyond the God's Word. Hallelujah! Dinagdagan nila yung salita ng Diyos. Huwag hihipuin. Ang sabi lang ng Panginoon sa kanila, huwag niyong kakanin. Ang sabi ni Eva, hindi po yan pinapahawak sa amin. Hindi pinapakain, ni hahawakan, bawal. Hindi yung sinabi ng Diyos. Pero tignan nyo, kahit dinagdagan niya na yung salita ng Diyos, nagawa pa rin niyang kainin.
I hope in our church, magkaroon po talaga ng mga manggagawa na magsasabing, Pastor, gusto kong maging pastor. Gusto kong maging manggagawa ng iglesia. Hallelujah. Gusto kong magpagamit sa gawain ng ating Panginoon. Because it's really, kumbaga, ito na po yung time na naghahanap ang Panginoon na gagamitin niya. God is looking. Amen po ba? God is looking for a true servant of God. Mga lingkod ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero wag niyong nasain na sa abroad kayo, wala na kaming pambayad ng visa. Hindi na namin kayang magbayad ng visa. Dito na lang kayo sa Pilipinas. Baka kakayanan pa natin. Hallelujah. Pwede. Amen. Yung mga manggagawa na naririto sa loob ng church ngayon, if you are raising, kung uuwi po kayo sa probinsya ninyo, it's okay. Walang problema po. Pero, kung uuwi kayo sa probinsya ninyo at pupunta kayo sa church din, may church na po doon, huwag niyong gagawin. Alam niyo kung bakit? Kasi magkakaroon ng tinatawag na comparison. Kung gusto niyo po talaga umuwi sa mga probinsya ninyo at gusto niyo magpagamit sa Panginoon, magtayo ka ng sarili mong gawain. Kung ano natutunan mo sa Philippine Holy Joy Church, yun ang dalhin mo. Kasi kung dadalhin mo ang teaching natin sa ibang church, maybe they will not understand you. Kasi kahit saan kayo pumunta ng church ngayon, pare-pareho ang preaching nila. It's blessing. A blessing preaching. Manood po kayo ng mga preaching. Halos lahat, blessing preaching. Pagpapalain kayo ng Panginoon, pasasaganain kayo ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi na natin kailangan sabihin niya sa mga iglesia, sa mga miyembro ng iglesia, because that is already a promise of God. Pag naging faithful ka sa Panginoon, yung kasaganaan, kasunod na yon. Kahit na hindi mo hingin. Hallelujah! Kahit na hindi ka humingi sa Panginoon, pasasaganain ka ng Panginoon. Manatili ka ng faithful, manatili ka ng tapat sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. So, like Moses, like Joshua, amin po ba, do not separate from God's word. Kaya sabi niya dun sa verse 8, di po ba, yan naririnig natin lagi. Di ba? Do not separate from my word day and night. Sa araw man o sa gabi, huwag kang hihiwalay sa salita ng Diyos. Hallelujah. Pag sinabing day and night, hindi po yung araw at saka gabi. Ang ibig sabihin po nun, dumarating man sa pagkakataon na nandun ka sa punto na ang buhay mo hindi maganda, which is madilim, o sa punto na ang buhay mo ay nasa kasaganaan. Ang hinangaan ko sa versikulong binasa natin, ano daw hangganan ng lupaing ibibigay kay na Joshua? Yung hangganan na kung saan sumisikat ang araw at isang hangganan na kung saan lumulubog ang ibig sabihin, that is really eternal. Amen po ba? Amen po? Sumisikat, lumulubog. Kahit saan ka pumunta, yung pangako ng Diyos mangyayari at mangyayari. Ipinangako yan ng Diyos. Kay Joshua lang? No. Ipinangako din ng Diyos sa akin. Sa iyo, sa ating lahat na naririto. Hallelujah. Do not give up in your prayers. Amen po ba? May marinig man kayo sa mga kapatiran na bakit araw-araw na nanalangin, huwag kayong give up. Hallelujah. Huwag kayong magpapadala. Amen po ba? Kung nagsasawa na silang manalangin, then they can stop. Hallelujah. They can stop in prayer. No problem. Hallelujah. Nasa sa iyo. Kung yung kayong nandito ngayon, hindi naman pala ako nagkakasala, kung di ako magpe-prayer, mag-stop na ako. Mag-stop ka. Wala pong pipigil sa iyo. Pero tandaan mo, ikaw ang nagbebenepisyo ng lahat ng ipinapanalangin mo. At mas masarap na maging Josue ng iglesia, na kapag ikaw ay nananalangin, sa tuwing mananalangin tayo sa church, you are really praying. Tingnan nyo, hindi ka nag-evangelize, pero through your prayer, inaabot mo ang lahat ng pangailangan. Spiritual revival ng mga kapatiran, mga nanlalamig, mga may karamdaman, mga nasa malayong lugar, ikaw ang nananalangin. Hallelujah. Sabihin mo sa akin, Pastor, sa bahay na lang ako mananalangin. Okay. Pwede naman po talaga, sa bahay nyo lang kayo mananalangin. Pero I will tell you, totally, hindi mo magagawang manalangin ng umaga at gabi katulad ng ginagawa mo sa church. Amen? Maaaring makakapanalangin ka sa church, sa iyong bahay. Pero hindi mo masusundan, sabihin mo, Pastor, sa bahay na lang ako mananalangin ng 4 o'clock in the morning. Sino dito nakakasabay sa amin sa 4 o'clock in the morning? Wala, di ba? Tulog na tulog po kayo.
Tama? Tulog po kayo. Sa totoo lang. Hallelujah. Sino po dito magsasabi na nakasabay siya sa prayer ng 3:30 in the afternoon? Wala rin. Nanonood ka ng teleserye. Amen? My God. Hallelujah. Kasi di ba, naistorbo ka pag nasa bahay ka eh. Kaya nga, di ba sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mananalangin, isara mo ang pintuan. That is not physical door, but spiritual door. Hallelujah. Iwanan mo. And then, go to, amen po ba? To the place of prayer. Amen? Ngayon, kung kaya mo naman, Pastor, kaya ko yan. Kahit hindi ako pumupunta dito, basta 4:30, mananalangin na kayo, mananalangin na rin ako, sasabayan ko kayo. Pwede naman. Hallelujah? Kung kaya, pwede. Walang problema doon. Hallelujah. Pero mas malamang, hindi mo kakayanin. Amen. Mas malamang. Masasabi ko talaga, hindi kita hinahatulan. Mas malamang, hindi mo magagawa. Hindi kaya. Hallelujah. Kaya nga, masarap din. Alam nyo, kahit ako po, nananalangin ako ng umaga, when I woke up in the morning, masarap talagang humiga. Ang hirap talagang tumayo. Kaya kapag tatayo po ako sa higaan ko, biglaan. Ayoko po ng dahan-dahan. Yung konti-konti. Kasi pag konti-konti, babalik yun. Ako pag tumayo ako, tayo talaga. Kaya minsan pag nagising na ako ng 3:30, ayoko na matulog. Kasi masosobrahan. Amen? O, lalo na yung 3. Bawa, nagising ka ng 3. Isang oras pa naman. Natulog ako. Aday, nako, sigurado yan. Hindi ka na magigising ng 4. Hallelujah! Tama ba? Experience? Oh! Hallelujah! Sabi mo, maya-maya na lang, 5 minutes. Yung 5 minutes mo na yung 5 hours. Hallelujah! Mahirap talaga! Lahat tayo, dumadaan tayo sa pagkakataon, napakahirap. Pero alam nyo, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, because now, in Holy Joy Church, I arrived, di ba, 2005. Ngayon ay 2024 na. 19 years na po ako. Amen. 19 years na. At simula nung dumating po ako dito, September, kung matatandaan niyo po, September, birthday po ni Joy, na daen, nag-start po ang ating morning prayer. Morning and evening prayer. Dati evening prayer lang dito sa church. Amen? Tapos ginawang morning and evening. September po yon nangyari. May handa pa tayo noon, sopas. Kung natatandaan po ninyo, nagluto nun si Ate Mercy, sopas. Hallelujah. That's why, church, sa buhay po ng basa sa atin narito, do not give up. Amen? Kaya natin. Kung nakaya ni Josue, kakayanin din natin. Take the charge, accept the charge, but also accept the promise of the Lord. May pangako ang Panginoon. Hindi lang tayo hinahamon ng Panginoon, pinagpapala din tayo ng Diyos. Kaya lang ang sabi ng Panginoon, do not leave. Do not go beyond the Word of God, day and night. Ano man ang nararanasan natin sa ating mga buhay, kadiliman man o liwanag, huwag tayo hihiwalay sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tayo ay manalangin sa oras na ito. Sa ating pananalangin, itaas natin sa Panginoon yung ating mga nararanasan. If there is still yung merong fear, may mga pangamba, may mga kabalisahan na nararanasan natin kung bakit hindi tayo makasulong sa ipinapagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat atin, hingin natin ang kapatawaran sa harapan ng ating Panginoon, and we need to die with our old self in the river of Jordan and take cross on that Jordan River and possess the land, possess the promise of the Lord as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, sapagkat, Panginoon, kami patuloy na Josue, Panginoon God, ng aming iglesia, Panginoon God, kung paano ginamit mo si Moises na walang kakayanan, hindi marunong magsalita, si Josue na walang kakayanan, na mamuno, Panginoon Diyos, ay ginamit mo, nang dahil sa iyong kalakasan at karunungan, yan din ang gawin mo sa buhay ng basa sa amin, Panginoon God. Hayaan mamana, hingi namin ang kapatawaran sa iyo, kung ang minsan ang nakikita
namin ay ang aming kahinaan. Ang nakikita namin, Panginoong Diyos, ay ang kawalan namin kakayanan, Panginoong Diyos. Panginoon, kung bakit nababalisa kami, natatakot kami, nangangamba kami, Panginoong Diyos. Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos. Hayaan mo na maging hostel kami ng aming church. Maging hostel kami ng aming church, O God. Maging hostel kami, Panginoon Diyos, ng aming pamilya. Kami ang susulong. Kami ang gagamitin mo. Kami ang mag-aakay sa kanila, Panginoong Diyos. Huwag sila'y maligtas, huwag sila'y maakay sa iyong gawain, huwag sila'y maakay sa iyong ministeryo. Panginoon, gamitin mo ang bawat sa sa amin, ay sino mga pangamba, ay sino mga takot, ay sino mga kahinaan, ay sino mga bagay na balakid na inilalagay ng kaaway sa buhay ng bawat sa amin. And you will use us right now, O God. Hayaan mo makita namin, and we will possess the land. We will possess, O God, your promise. We will possess everything that you have promised to us in your word, Father God. Yan ang aming patuloy na dalangin, Panginoon God, that we will be the Joshua of this church, O God. We will be the Joshua of our families, O God. We will be the Joshua of the Philippines, O God. We will be the Joshua of the world, O God. Hayaan mo aming Diyos na magamit mo ang bawat sa puso amin. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang lahat, Panginoong Diyos, at wala kaming magagawa, Panginoong Diyos. Ang kawalan namin, Panginoong God, ay gamitin mo, at ikaw lamang, O Diyos, ang maghari at lumos na gumawa sa buhay ng bawat sa puso amin. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang lahat, at ikaw lamang inaasahan namin, Panginoong Diyos, nagkikilos at lumos na magpapala sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoong God. Salamat sa may pangako ka, not only taking the church and accepting the church, but also we accept all the promise that you have in your word, Father God. Salamat, Panginoong Diyos, at inaangkin namin ang katagumpayan. Inaasahan namin, Panginoong Diyos, ang pagtugon mo sa lahat ng aming mga panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Lord's Day. Mga taga Green Valley, maghahatid po kami ngayon. Mga taga-annex,